Okay? Ito rin ginagawa ng Panginoong Jesus, iyon din parehas nung ginagawa ni Juan. Bilang yung mga babalik at magbabalik loob sa Diyos ay binabautismo na niya. Kung makikita natin dito, sinabi ni Juan na siya ay hindi ang Kristo, kundi siya lamang ng nauna. Kaya binibigay niya, sabi niya, walang matatanggap na anuman ang isang tao kung hindi nagbukas sa Diyos. Ang ibig sabihin ni Juan, walang pwedeng magkaroon ng karapatang magbinyag kundi ipinagkaloob ito ng Diyos sa kanya. Kaya hindi basta-basta na pwedeng magbinyag na lang kung gusto ng isang tao. Mayroong pagkakataon, ang pinatutupad ang ating simbahan, kung ang isang bata ay nandun sa anyuna ng between life and death na, may karapatan siyang tumanggap. Kung hindi pa siya binyagan mo siya upang maging membro ng sambahayan ng Panginoon. Yun naman sinasabi mo kanina, Kuya Min, tungkol doon sa binyag. Ang binyag na ito na ginagamit ng Panginoong Jesus at ni Juan, wala pang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito ang pagkakaiba. Noong bago umakyat sa langit ang Panginoon, nang atasan niya ang kanyang mga alagad na pumunta doon sa bundok, doon sa Galilea, ay binigyan niya ng kapangyarihan upang magbinyag. At sabi niya, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito ang sakramentong sinusunod ng ating simbahan. Hindi itong ginagawa ng Panginoon at ni Juan. Ito'y walang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dahil ang pagbibinyag dito ay pagbabalik loob sa Diyos. Yun namang inutos ng Panginoon upang maging membro ng kaniyang sambahayan. So, dahil ang mga bata ay lahat tayo ay may naman ng kasalanan, ito ngayon ang pinaalis niya sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ang babaeng ikakasal dito ay ang kanyang iglesia. Ang iglesia niya ang kanyang pakakasalan. Saan niya ginanap ito? Sa bundok ng Kalbaryo. Nang iligtas niya sa kasalanan ang kanyang iglesia. Ang lahat ng mamamayan na anak ng Diyos. Si Jesus ang ikinasal at ang pinakasalan ay ang kanyang buong iglesia. Katulad halimbawa ni Juan, siya'y abay. Ang abay, kumbaga sa ngayon, usong-uso sa atin, na kapag may kinakasal, mayroon siyang abay na tagapagpatunay na ito nga ay ikinasal. Sila ang mga saksi. Ganyan din tayong mananampalataya na ngayon ay nangangaral, binigyan ng otoridad ng pare upang mangaral sa ngalan ng ating iglesyang pinakasalan ng Panginoon. Amen. So, yan ho, maliwanag ho. Kasi meron ho sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Oo. Yung kay Juan naman ay iyang repentance. Baptism. So, yan ho, higit na dakila. Kaya ho, ang panuri ito, higit na dakila si Jesus kay kasi hindi nga siya karapat dapat magkalat. Yun. Ang ganda ho ng aral. Kung atin nung mapapakinggang mabuti, maliliwanagan ho natin habang tayo nagbabasa ng Banal na Aklat at nadadakuhan ho natin ng ganyang mga dapat ho'y maunawaan natin, nakakatuwa ho at maisishare ho natin ito sa iba nating mga kamananampalataya.